dahil bakasyon ng mga bata, ayan, pupunta kaming Cebu sa Sumilon Island. So, ayan, si Noah nakapajama pa yan dahil kinuha lang namin yan dahil madaling araw yung flight namin. So, nagising siya pagdating ng airport, nakapajama na siya, and then, hindi na namin siya pinalitan. So, ayan na nga, nakarating na kami dito sa Cebu. Salamat naman at medyo maganda ang panahon. Family getaway na namin to dahil nga bakasyon ng mga bata, walang pasok. So, ayan, pina-enjoy namin yung sim break nila. Total deserve naman nilang mamasyal dahil matataas yung grade ni ate at ni kuya. So, ayan na nga sinuway na antok pa. Oh. So, pagdating namin ng Cebu, ayan, kumuha lang kami ng aming car for rent para makapag-travel kami kung saan namin gusto. Actually, hindi naman namin masyadong nagamit to kasi na-standby rin naman to doon sa island. So, ito na nga, dumaan muna kaming car para mag-brunch, breakfast at saka lunch na to. Nag-order kami ng lechon. And then, dumaan kami sa Simala. Yan talaga pinakagusto namin puntahan. Pag nasa Cebu kami, kailangan makapagdasal dito. At saka pinagdasal ko na rin yung kaluluwa ng tatay ko at saka ng binan ko kasi nga that time, parang November 1, ganyan. So, ayan na nga. Maganda dito, kaya lang sobrang daming tao. Din makakapagdasal ka naman ng maayos. Ayan, ang ganda ng mga architecture dito. Tsaka ayan, no, ang daming mga wheelchair na gumaling tapos dinonate na nila dyan. 'Di ba? Ang mapaghimala talaga siya kung naniniwala kayo, pero ako kasi naniniwala. At that time kasi dumaan din kami kasi nagdasal din kami ni nanay kasi pagbalik namin Manila, operahan na ako. So ayan, ang ganda ng Simalan, ang ganda talaga dito, para kang nasa palasyo. Ayan, pag mapuntahan mo parang ang gaan sa pakiramdam. Kaya dinadayo talaga to. So ayan na nga, diretso na kami sa Sumilon Island. Bababa to ng Blue Water kami. Sumilon Blue Water, ayan, pababa siya. So dito yung guest at saka dito na rin iiwan yung sasakyan para tumawid dun sa island. Ayan. Yung island naman, hindi naman ganun ka layo. Actually, makikita mo lang sa dyan, mga 15 minutes, nandun ka na. So, dito, nirent namin to yung sasakyan na sa 4-5 per day. Kaya lang, doon kami sa island na yun. So, may standby lang siya dyan. So, dito, ang guest room, ayan. Ayan, malinis to dito. Pwede ka manood ng TV. Ayan, may CR din dito. At saka naka-aircon siya while waiting sa bangka. Kasi yung bangka nila, hindi siya available every time. So, may time lang talaga siya na pwede nang tumawid at saka pwede ka nang umuwi. So, ayan na nga, papunta na kami kasi nandiyan na yung bangka at saka inassist naman kami ng mga crew dyan. Hinatid nila yung mga baggage namin doon sa bangka. So, ayan na nga, tatawid na kami doon sa Sumilon Island. Actually, ayun no, yung isla na yan lang po yung Sumilon Island. So, ayan, tatawid kami dyan. Ang ginastos pala namin dito, good for 3 nights or 2 days, mga something ganyan. I think 2 nights and 3 days, umabot siya ng 79,000. Ang dollar pala siya, no? Late ko na napagtanto. So, ayan na nga. Pero marami kasi kami. Kami lahat? 7 kami lahat. So, ayan, tatawid na kami doon. Actually, yan si Noah. Takot talaga yan. Takot yan sa alon. Pero sa airplane, medyo hindi na siya takot. Dito lang. Lalo na pag malakas yung alon, natatakot yan. So, ayan, si daddy talaga ang maghawak niyan. Kasi, pag yan natakot, magwawala yan. So, ayan, behave naman siya pag si daddy niya. Tsaka si daddy niya malaki din kasi kaya pag paggagalaw, kayang-kaya. So, ayan na nga yung Sumilon Island. May mga part siya na white beach. White sand siya doon sa side. Ayun, makikita mo sa picture na white sand siya. Ayan, 15 minutes lang yan, guys, mula doon sa land. Ayan, sa time na yan, parang walang masyadong naliligo. Marami siyang bato-bato. More on siya, rock formation. Exclusive talaga yung resort na to sa Blue Water. Kaya yung pinuntahan namin is Sumilon Blue Water. Ayan. Actually, ang ganda dito. Kung gusto mo ng nature, tahimik, maganda mong puntahan itong Sumilon Blue Water. Oo. Pag dalawa lang naman kayo magde-date, makamura naman kayo. Kami kasi ang dami namin eh.
Galing pa kaming Manila niyan. So, nakita ko lang to online. Tapos, nag-search ako bandang south. So, ito yung nakita ko na for sure magugustuhan ng mga bata. Kasi based sa review, and then marami silang activities dito. So, ayun na nga, dumating na nga kami. 15 minutes lang to mula sa mainland. At saka kagandahan dito din, may mga restaurant sila available hanggang alas 12 ng gabi, madaling araw, ganyan. So, ayan, tumawid na nga kami. Very accommodating naman tong mga staff nila. Ayan, ang ganda ng dagat. Puti talaga siya, puti. Tapos, kaya lang, dito sa side na to, marami siyang bato. Ayan, mabato siya. So, parang hindi advisable na maligo dyan. Doon sa side na yun yung white sand. So, ayan na nga, papunta na kami sa accommodation. Actually, alas 2 to, alas 3 yung accommodation namin. Pero, pinatuloy na kami. Yung bungad na bahay na yan na yung magiging room namin. So, ayan, ang lapit lang namin sa beach. Pwedeng bumaba dyan, pero bawal manguha ng mga anything, like, parang pinapreserve nila. So, ito na yung kwarto namin, no. Malawak, spacious talaga, lalo na yung CR nila. Magugulat ka talaga, CR ba to? Isang buong bahay na namin to sa sa Manila. So, ito yung kwarto namin na side. Then, ito yung CR. Tingnan nyo naman gano'ng kalawak. Pwede nang maglagay ng kama dyan para matulog. Diba? Ang lawak. So, ayan, 2 kwarto to. Ito yung unang kwarto. And then, kabaliktaran. Dito sa kabilang side, dito yung kwarto nila. Cyper, Kayla, Nanay, tsaka Nati Kakay. So, lawak din ng CR nila. Same lang siya. Magkabilaan lang yung labas namin dito. So, ayan si Noah, nagdede na tuwang-tuwa. So, ayan, in-explore namin sa labas. Ang ganda. More on green siya. At saka mga puno. Ayan, nandun yung swimming pool sa taas. So, labas muna kami para explore kasi sayang yung time, di ba? Kaysa matulog ka dyan, di sana hindi ka nang nagbakasyon. Doon ka na lang sa bahay at matulog at humiga. Ayan, may spa sila dyan. Kung gusto mo naman mag-spa, available dyan. So, itawag mo lang sa reception. Medyo hingal din ang pag-akyat dito. Yung hindi ka nasanay sa exercise tapos aakyat ka dyan, good luck sa'yo. Parang ako, hingal na hingal ako dyan. So, ito na yung mga activities nila dyan. Kung magkano. Ayan. Ayan yung pinaka-blue water sa Milan Island. So, yun yung room namin. Ito yung pinaka-swimming pool nila. Napaka-overlooking. At saka, ayan, medyo, kasi ngayon November 1. So, meron pa silang, trick or treat. So, ito naman ang pinaka-gusto ng mga bata. Yung pinaka nila. Meron kasi silang lake na ganyan, na parang parang Palawan. So, dyan yung lake. Pwede ka dyan mag-water activities, like kung gusto mong mag-paddle, ayan si Noah, Tsaka yan na si ate, si kuya, gusto nilang mag-water activities. Ayan, doon ka pupunta. Wala namang bayad, kasama naman siya doon sa pagstay mo. Ayan, excited na ngayon dalawa. Actually, tinatakot ko pa sila dyan. Hala, may buhaya dyan. May mga ganyan-ganyan kasi medyo bully-bully din tayong pagkananay, no? Hindi naman tayo. Hindi ko talaga sila tinitreat na parang anak talaga. Parang minsan niloloko ko rin sila. So, ayan, sumunod na rin si nanay. Si nanay nag-paddle-paddle na rin, At saka si Noah, masayang-masaya dahil nag-fish feeding siya. Ayan. So, yung pagkain yan, hingin mo rin dun sa restaurant, bibigyan ka nila ng mga pagkain ng isda. Actually, bread lang yan. Parang pinatoyo siyang bread. Ayan, si Noah kasi mahilig talaga sa animals yan. Kasama na dun yung fish. Ayan, tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng pag-paddle-paddle nila. Yung dalawa naman, parang bike lang yun. So, no need na mag-paddle. Si nanay naman, ayan, lakas ng loob. Lakas ng loob mag-paddle. So, yan, napakatahimik talaga ng lugar. Kung gusto nyo mag-solo, broken-hearted kayo, pumunta kayo dito at walang manggugulo sa inyo. Ayan, nagpalitan naman na sila. Actually, yung time na yan, meron din kaming kasabay. Ayun, nagpaddle-paddle silang dalawa. Medyo mabilis sila kasi dalawa sila. So, ayan, gusto nilang mag-fish pa. Nilabas nila dyan yung paa nila. Baka kakainin sila. Pero, meron talaga, pinag-agawan yung paa ni nanay. Although, nakikiliti sila,
Pero alam mo, kinakain daw yan yung mga kalyo, kaya maganda talaga siyang benefits din para ka nang nagpas pa. So ito naman yung pinakadagat niyan dyan. Nandito kami sa White Sand. Actually, kung ikumpara ko yung Boracay at saka dito, the best pa rin yung Boracay. Kasi ang ano nito, yung sand niya, medyo matigas-tigas ba. Kumbaga parang may bato-bato. Ayan o, tingnan nyo. Hindi siya talaga yung pinong-pino na kagaya sa Boracay. So, iba. Pero the good thing dito is ang ganda ng view niya. Kita niyo yung view sa taas. Ang ganda. Tapos, meron din siyang sandbar. Ayun, oh. Ayan, may sandbar. So, ito naman yung swimming pool niya sa gabi. Maliwanag. Kasi iniilawan nila yan para kung gusto mong maligo. Actually, hanggang alas 8 lang ata dito. Bawal na maligo. Ayan, yan yung mga scenery paggabi. Diba? Ang ganda. Sarap magmuni-muni dyan. Kung anong isipin mo. May iisip mo. Makakapag-desisyon ka na maayos dito. Hindi ko naman pera na lahat ng mga broken hearted pumunta dito. So, ito yung pinaka-view niya sa labas ng accommodation namin. Ayan. Actually, low tide kaya medyo mahaba. So, yung time na yan, pupunta kami sa mainland dahil manonood ng whale shark. Umaga activities kami doon. So, kami lang yung malalaki. Iniwan na namin si Noah. Kasi si Noah hindi naman kayang lumangoy yan. Kami rin naman hindi kayang lumangoy. Kaya lang, hibawa lang bata doon sa whale shark. So, yung bangka, basta may time lang siya na available na oras. Pwede kang sumakay anytime basta sa time na yon. Like, alas 9, meron siya. Alas 12, meron din siya. Pwede kang pumunta. So, yun na nga, nagagayak na kami kasi pupunta kami sa whale shark. Malapit lang dito yung whale shark, Oslob. Mating na nga kami, ayun yung island namin, no. Sisilip ko dyan si Noah. Kumusta si Noah? Actually, ganito yon. Dahil nga may oras pala dun sa Oslob, hindi kami naklosan na kami. Ginawa naman namin, kumain na lang kami dito sa Shobi restaurant. Ayan may whale shark din sila dyan na Ayan na yung galing sumilo, no? Siguro lalabas. So, ayan na nga, bumalik na kami sa sa accommodation kasi nga, yun nga, nasarhan kami. So, ayan, si Noah maliligo to. Excited. Ang kulit, no? Ang kulit ng mga daanan dito. May hagdanan kaya lang ang hirap. Kaya dito na lang si ate. Hindi naman kaya naman niyang mag-adjust kahit karga niya si Noah. Ito kasi si Noah, pag bagong gising, ayaw niyan maglakad. Nagpapakarga talaga yan kahit thunders na. So ito, maliligo na ngayong bata. Ito yung sa kabilang side, baba to. Doon sa swimming pool sa taas. Meron din siya sa baba. Dito guys, grabe. Pag nag-snorkeling kayo dito, ang dami nyo makikita. Ang daming isda dito. Kaya lang bawal sila hulihin. Ayun na nga si Kuya excited na mag-snorkeling, si ate. At saka si nanay. Yan yung ganda ng nila, sandbar. Yan yung sandbar sa likod, yung sa Milon Island. Tingnan nyo yung bato. Medyo mabato-bato nga talaga siya. Ito may swimming pool dito, pambata. Kumbaga, parang jacuzzi to dito. Ayan. Tuwang-tuwa naman si Noah. And then, ito, matutulog na si Noah. Behave lang talaga tong batang to, no? Hindi siya ganun ka hyper. Ayan. Ayan, nagmuni-muni yan. O nilalamig yan, hindi ko malaman kung anong ginagawa niya. Ayan, nag-aantay lang siya kay ate kung anong bigyan ng dede. So, ayan na nga, ito is bumalik ulit kami na other day doon sa whale shark sa Oslob. Kasi nga hindi ka namin napuntahan. So, ayan, pinagpatuloy na namin yung whale shark nila. Ayan. Wow, dami mga sexy dito. Kasi iba-ibang lahi meron dito. So, bago kayo makarating dyan, meron dong briefing kung ganito ganyan, huwag silang hawakan, dapat wala kayong nilagay na sunblock kasi bawal yun. So, parang 10 ata dito kami or 6. Mga ganyan kami sa isang bangka. Ayan, si ate, si kuya. Excited na sila makita yung whale shark. Ayan. And then, ito kasi, bawal din siya yung parang hawakan.
So, ayan na nga, oh, ang laki. Napakita agad. At saka ang dami nila. Ayan, tuwang-tuwa sila ate, oh. Tsaka si Cyper niyan, takot na takot. Ewan ko ba dyan sa kanya, natakot. Hindi, very friendly naman niya. Tsaka mababait sila. Behave na behave. Hindi sila nang ano talaga, nang gagalaw. So, tingnan mo yung babae, oh, sinusundan talaga niya. Kung ako lang magaling lumangoy, sinundan ko na rin yan. Ayun si Cyper, inalis na niya yung, ano niya, life jacket. Ayan o. Diba? Daming nainom. Iluluwa kaya niya yan. So, ayan ang laki. Napakalaki. At saka na-amaze kami sa bait ng mga whale shark dito. And pwede ka mag-picture kasi sila kuya, inassist kami dyan mag-picture. Hawak niya yung cellphone namin. And then, sila na mag-picture. Actually, ang ganda ng mga picture na nakuha niya sa amin. Ayan si ate. Kasi ate, di ko alam kung natatakot ba siya or ano ba nangyari dyan. So, ayan, pinagtsura na nga kami yung mga paa namin dyan ni kuya para makita yung whale shark sa baba. O may isa namang viewing lang. So, ayan na nga yung whale shark ko. Ayan, unang binaba si ate Kayla para mapicturan, heart. And then, mawandang ka talaga dito sa sa mga, ang dami ng mga isda rin dito. Siguro kinakain din niya nila. Ayan, sinusundan siya pero bawal talaga siya hawakan. Ewan ko bakit. Pero alam nyo ba guys, hindi talaga siya inaalagaan dyan. Kumbaga tuwing alas 12, pupunta lang daw sila. Tuwing may oras silang pupunta dyan. Kasi alam nila, sa isip nila na yun yung oras ng pakakainin na sila. After nyan, wala na sila dyan. Wala nang whale shark. Nandun na sila sa malayo. Kasi iniisip ko before, paano pang, yung mga whale shark, lagi ba dyan o baka nakakulong yan, may net doon na bawal, hindi pala pwede. So sila talaga is kusa lang na pupunta dyan tuwing alas 9 kasi alam nila sa isip nila na pakakainin na sila. Actually, yung mga bangka dyan, may dalang pagkain dyan. May isa talaga, ayan, yung si kuyang nagsusulo, siya lang talaga nagpapakain. Kaya yung whale shark, lalabas talaga. Susunod, sometimes dalawa yung susunod doon sa bangka para kumain. So, doon din kami lalapit. So, ganun lang. Kasi hindi talaga sila pwedeng ikulong or alagaan mo sila dahil may maraming tourists. Hindi pwede. Kasi parang hindi sila, there's a tendency na ma-stress sila dahil hindi sila nakapunta sa malayo. Actually, after nyan, pupunta na sila sa malayo. Na-enjoy talaga namin yan. Kaya yung asawa ko, ayaw niyang pumunta dyan. Ayun, nagsisi. Nagsisi siya na hindi siya nakapunta. Alam mo, kung nandiyan ka na sa isang lugar, experience mo na. Ako kasi hindi nadama ko talaga eh. Ini-experience ko talaga kasi hindi natin alam na hindi ka na makakabalik dyan. At least naranasan mo, di ba? Yung mga time na yun na kung nandyan ka na sa bagay na kahit mahirap, bakasyon nga, di ba? Kung gusto mo lang naman magliwaliw, huwag ka na magbakasyon, doon ka na sa bahay, di ka na gumastos, di ba? So, ayun na nga si Cyper, parang napakan niya. Laka Cyper, bawal yun. So, yan kasi pipicturean kami ni kuya niyan. Ayan. Medyo malalim din siya kung tutuusin, no? Pero naghawak lang kami niyan kasi kailangan makuhanan kaming 4 niya ng picture. Ayan si Cyper, gustong lapitan, pero bumalik, takot siya eh. Siya lang yung marunong lumangoy sa amin, ang magaling lumangoy si Cyper. Din si nanay, kami ni Kayla, hindi kami marunong. So, ayan, kapit ng kapit. At saka meron kaming life vest. So, ayan na, pauwi na kami. Thank you sa experience. Whale shark, panalo. Ang ganda. Sarap sa pakiramdam. Yung nakikita mo lang, tapos na-experience mo na ngayon, the best. The best yung pakiramdam na yun. So, ayan na nga, uwi na kami. So, sobrang lapit lang. Siguro wala lang 5 minutes, makarating ka na doon. Kasi nasa ano lang talaga siya. Wala siya sa gitna. Nandyan lang siya sa bungan. Para kung gusto mo panoorin, dyan lang. Kailangan mo lang magbangka kasi medyo malalim-lalim din naman. Hindi naman kayang lakarin. So, ayan na nga. Yung way namin dito, didiretso na kami ng city after dito sa whale shark o slob kasi nag-check out na kami doon. Dito naman, dumaan ulit kami sa Simala. Ayan, meron kaming family picture dyan kasi yung nakaraan, hindi bumaba si daddy yung pagpunta namin sa pag-uwi na. So, kumain kami dito sa Tops. Ang ganda dito, ayan overlooking masyado. At saka masarap ang pagkain dito. Kaya worth it na dayuhin to kasi masarap talaga. Kaso ang lamig dito guys. Ang ginawa namin, lumipat kami sa taas. Kasi super lamig dyan sa baba. Dalawa kasi yung pinaka nila eh. Merong taas, merong baba. So, ayan naman yung day 2 na namin to sa city. Pumunta kami sa Temple of Leia. Pero parang hindi nag-enjoy yung mga bata dyan eh.
Ayan, kumain muna kami dito sa taas ng kumain muna kami dito sa taas ng Temple of Leia. So ayan hanggang dyan lang sila. Sa harapan lang sila dyan. Hindi na siya, yung asawa ko bumaba na. Kasi hindi talaga siya fan ng lakad-lakad. Kumbaga tayo lang siguro babae o mga bata ang mahilig. So ayan na nga Ayan na nga yung mga picture doon sa loob ng Temple of Leia. Yan yung lola ni Ellen Adarna. Ang ganda niya talagang mamangha ka sa ganda. Ito yung nasa loob, yung mga figurine. Actually, sabi ni Ellen dyan is parang storage lang yan ng lola niya daw. Kasi minsan nabash doon na ang mahal. So after nyan, doon na kami sa Ayala Mall. Pinalaro na namin si Noah. Ayan. Actually, nag-enjoy si Noah dito kasi nag-slide-slide siya dyan. Ayan. So napunta kami dito sa Ayala Mall. Di malapit lang yung accommodation na kinuha namin sa Ayala. Then, mamayang gabi, flight na namin. So, ayan, pinalaro muna namin yung mga bata. At saka si kuya, nagpabili ng sapatos, pati si ate. So, kumbaga nag-shopping kami dyan. Oo, tuwang-tuwa si Noah. Actually, yan, wala atang bayad dyan. Alam ko mag-register lang kami. May app sila na i-register. So, ayan naman, minute kami ng Cebu team. Ayan, nakabili na. Ayan, nakabudol na sila. Si ate na pabili ng sandal. Si nanay may bag. Ayan, dinalaw pala namin yung amo ko sa Cebu dati. Ayan, si nanay yon, si lola yon. So, ayan na nga. Ayan, nagdala kami ng pizza. Papunta kami doon kasi alam nyo, galing din talaga akong Cebu at dati akong nagyaya doon sa amo ko. And then, nakatapos ako ng high school sa kanila. Ayan, naalala ko rin itong metro. Yung metro, lagi ako dyan nung nag-aaral pa ako dyan sa Abiliana. And ito, pauwi na kami back to Manila na. Ayan, dami naming dala, no? Ang saya nila. So, ayan, dumaan muna kami sa friend kong si Vicky. Nagyaya siya ng dinner. Ang sarap, grabe. Thank you. Ang bait talaga ng kaibigan ko na yan. Super bait. So, pauwi na kami ng Manila. Ayan, yan yung pinakagusto ko na part. Pag nakikita na ako ng ilaw, ibig sabihin malapit na yun, bababa na yun. Kasi actually, kahit buwan-buwan pa ako sasakay ng airplane, may nervous pa rin ako. Ano yung gagawin ko para ma-relax, no? Kasi parang feeling ko, pag sumakay akong airplane, maka-crash. Pag sumakay ako ng barko, malulunod. Ganun yung mindset ko. Hindi na bago. Hanggang ngayon, kahit pumunta na ako ng Thailand International, takot pa rin ako sa airplane. Lalo na pagkasama ko si Noah, kailangan hindi ako matulog baga. Kasi magbabantay ako. Pero pag ako lang at saka yung asawa ko, medyo kaya kong i-relax yung sarili ko. Pero takot pa din ako ng konting turbulence, ganon. Kasi feeling ko pag ito sumablay, alam niyo na, may takot pa rin ako. So ito, pababa na nga kami and thank you sa experience. Ayan, nakarating na kami, madaling araw to. Nakarating na kami sa bahay. Actually, si Ate Jonah, siya yung naiwan. So ayan, gising naman siya kasi na-inform namin siya, darating kami ng alas 4 or alas 5. Ayan antok na antok ng mga to. So ayan, thank you Lord sa gabay, sa 5 araw namin sa Cebu, guided. Okay yung pagdating namin. Salamat Lord, thank you for everything.